Ang sinasabi ko rito, totoo makatotohanan eh. Ang mga DPWH, takot sa mga congressman, takot sa congressman. Kaya nangyayari, nakakakuha ng project katulad nitong Revilla na ito family na 4.7 billion na kanilang nakuhang project sa DPWH at ang kanilang kumpanya, hindi natin alam. May construction firm din pala sila, kaya pala pabalik-balik sa abroad, ang laki ng mga farm, dahil nga pala talagang mga kurakot din. Panoorin natin ang balitang ito. Sa larangan ng showbiz, gumagawa ng ingay ang mga Revilla, kundi pati sa politika. At tulad sa mga artista, hindi rin nawawala ang kontrobersya. Sa pagpapatuloy ng pagsusuri ng Bilyonaryo News Channel, nadiskubring nakasungkit din ang halos 5 bilyong pisong kontrata umano ang mga Revilla. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Bukod sa mga tauhan ng DPWH, damay na rin ngayon sa investigasyon ng DOJ ang mga tinaguriang contractors. Ito raw yung mga congressman na kontratista rin pala o di kaya may malapit na kamag-anak na government contractor. Sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism, inilabas nila ang partial list ng mga kongresista na may koneksyon sa mga kontratista. Kasama rito si Cavite 1st District Representative Jolo Revilla, ang kapatid nitong si Agimat Party List Representative Brian Revilla at ang kanilang nanay na si Cavite 2nd District Representative Lani Mercado Revilla. Grabe, no? Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Bilyonaryo News Channel, auntie ni na Congressman Jolo at Congressman Brian ang may-ari ng Graya Construction Corporation na walang iba kundi si Rebecca Bautista Ocampo na mas kilala sa pangalang Princess Revilla. Siya ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya ayon sa General Information Sheet ng Securities and Exchange Commission. Kapatid ni Princess si dating Senador Bong Revilla na kamakailan lang ay lumutang din ng pangalan sa mga dawit sa flood control scandal. Isang bagay na mariing itinanggi ng dating senador. Sometime in the year 2024, Senator Revilla and I met where I gave him a list of projects given to me by Engineer Alcantara. Senator Revilla asked for a commitment, which I suggested. Then he approved at 25% of the total amount of. Then he approved at 25% of the total amount of the projects indicated in the list here to attach as Annex C. Isa pa sa kanilang mga kapatid, si longtime Bacoor City Mayor Strike Revilla. Mula 2007 hanggang sa kasalukuyan, hindi na nawala sa kanilang pamilya ang posisyong alkalde ng Bacoor. Ang ikalawang distrito naman ng Cavite, hawak na rin ng pamilyang Revilla mula 2010. Sa aming pagsusuri, naka-corner ng 64 projects ang Graya Construction mula 2016 hanggang 2025. Lahat ito matatagpuan sa Cavite at aabot ang halaga sa mahigit 4.7 billion pesos. Kabilang dyan ang halos 20 flood control projects mula 2022 sa Bacoor, ayon sa sumbong sa Pangulo website. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, gumugulong na ang investigasyon sa mahigit 60 contractors sa 28th Congress. Na bukod sa lalabag sa patong-patong na batas kaugnay ng conflict of interest, ay posibleng dawit din daw sa mga maanomaliang flood control projects. Sinubukan ng Bilyonaryo News Channel na kunin ang panig ng pamilyang Revilla, pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga mensahe. Para sa agenda. Okay, mga kababayan, no? Graya Construction. Pag-aari ni Princess Revilla. Siyempre may asawa na yan. Kapatid niya ni Bong Revilla, dating artista yan, bayan, ano? 4.7 billion. Ang yung ikalawang distrito, 2010 pa pala, hawak ng mga Revilla. Si parang first and second district, hawak ng mga Revilla. Meron pa silang Agimat Party List. Di ba? Ano ba naman yung klase Comelec? Pati ba naman kung ano-ano mga pangalan ng party list pwede na sa inyo, Agimat Party List. Ano ba yan? Yan ba'y marginalized? Yan ba'y representante ng mahirap? Wala eh. Sipin mo yan bayan. Kung papayagan pa natin makabalik ang mga politikong ito sa 2028, kawawa ang taong bayan. Isipin mo mahigit 20 flood control project ang kanilang nakuha. Bukod pa sa mga iba pang mga proyekto na umaabot sa 4.7 billion. Kaya sinasabi natin, Mr. Presidente, kung hindi natin hinahayaan na itong mga congressman na ito, itong mga congressman na ito, itong mga senatong na ito, na magkaroon ng kapangyarihan para takutin,
ang mga district engineer, DPWH secretary, regional director ng COMELEC, regional director ng DPWH, hindi sana sila makakakuha ng proyekto na mga flood control na yan kung sila hindi binibigyan ng kapangyarihan. Kaya tuloy nagkakamal ng pera ang mga ito, mga Mr. President, baguhin na po natin ang sistema. Ha? Diyan sa Kongreso, tanggalan na sila ng power. Ha? Para hindi na malustay ang pera ng bayan. Sika Mario Batigas, humahagupit. Batigas Files.